Welcome to Onisan Sand! Hello everybody! Welcome back to my channel. Nandito tayo sa Onisan Sand. Tignan nyo naman na walang katao-tao. Maliban sa dalawang nilalang na naligaw dito. Ang ganda ng paligid, guys. Puro puno ng nyog. Tapos kahit walang kuryente, okay lang dahil presko, mahangin. Tara, ikutin muna natin habang solo natin ngayon. Room tour muna tayo. Kaya lang guys, walang kuryente ngayon. Mamayang 1 o'clock pa daw. So ito, mayroon tayong bed. Mayroon towel. Mayroon coffee table. Glass. Cups. Mayroon pa tayong complimentary coffee. May kettle kapag mag-iinit tayo ng tubig. TV kung gustong manood kapag may kuryente na, of course. Air conditioner room kasi to, kaya mayroon tayong aircon unit. Mayroong mirror kasi mahilig tayong manalamin. At ito ang washroom. May sarili tayong washroom dito. Isang infinity pool. And then doon sa loob, doon sa banda doon, ang restaurant. Ang kagandahan ay nasa gilid lang tayo niyan. Naka-book. Nandyan ang villa natin sa gilid lang niyan mismo. Dito naman maraming mga villa. Tapos sa harap mismo ng dagat may mga cottages. Isang paraiso na naman itong napuntahan natin. Ang ganda. Tignan nyo naman, oh. Kaya lang, may mga dumi yung buhangin gawa ng waves. Yan yung nadadala ng waves papunta dito. Dito lang to sa Onisan, Quezon. Dito kung gustong mag bonfire. Isang lugar to na dapat puntahan kapag gusto nyo ng isang tahimik, gusto nyo magmuni-muni, gusto nyo mangarap ng walang hanggang pangarap. Dito kayo pumunta, guys. Gusto nyo na lumayo muna sa ingay ng mga sasakyan, sa ingay ng maraming tao, sa lahat ng problema na dinadanas nyo sa araw-araw. Pumunta kayo dito. Nandyan yung shower room. Itong pangalawang pool ay seawater extracted mula sa dagat. Nagkakaroon din pala siya ng alon na kapag malakas ang tubig. Ay, malakas ang tubig. Ano ba? Malakas ang hangin. O, diba para siyang jacuzzi. May walkway. Ako na sa dagat. Talagang isa-survey natin to habang tayo pa lang ang tao dito. Hi! O, diba nandito na kami. Nakagala ulit kami ngayon. May rock formations. Pupuntahan natin yan mamaya. At posted din dito ang pool rules and regulations. Ingat daw sa jellyfish. Magkukross tayo sa mini bridge papunta sa kabilang Ibayo. Ayan! Tinakbo lang natin. Dito naman daw ang camping site nila para sa mga gustong mag tent pitching, sa mga campers. So malawak to, hindi kayo mauubusan ng space, pati parking area. Ang ganda din pang ano to, pang anggulo ng picture. Pakukulit na tayo sa pagkuha ng souvenir. Ayan, binidyo natin. Palagi tayo talagang sinuswerte
Tignan nyo nga naman, ine-expect ko na may mga tao nang nakabook dito. Pero tignan nyo, wala akong nahahagip sa camera. Sa mga ganitong lugar talaga, masarap mag-unwind na. Napakasiril ng palibot. Ang lawak pala nito. Nag-try tayong maglakad hanggang dun sa dulo pa sana medyo malayo. May mga washrooms pa doon, may dressing room doon sa dulo. Explore pa natin to habang wala pang ibang naka-check-in. Dapat makapag-video na tayo. Puntahan natin yung may rock formations doon sa dulo. Medyo malayo pero kaya naman lakarin. Dito tayo, naku, may naririnig ako aso. Daming nyug talaga. Kukuha ko dyan panggata. May mga bangka dito na nakatabi, nakapark. Nakapark pa tao. Lakas ng hangin. Guys, white sand naman talaga siya. Kaya lang marami lang dumi-dumi. Kung ano to, mami-maintain lang talaga to ng maayos. Sasabihin ko ito yung baby Boracay. Tingnan nyo guys, tingnan nyo yung ano ng rocks ko, may design siya. Siguro gawa yan ng alon, kaya ganyan yung itsura ng rocks. Sa wakas narating na rin natin yung sinasabi kong may rock formation dito, kung bakit ganyan yung style ng rocks. So siguro nga gawa siya ng pagbisita. Pagbisita. Pagdating o paghampas, ayun, paghampas ng alon siguro, kaya naging ganyan siya. Tapos maraming, di ba kinakain yung mga laman yan sa ganyan? Hindi ko lang masyadong sure. Ay, oo nga, may nangunguha ng sisi. Alam ko sisi ang tawag dyan kasi napanood ko yan sa sa ibang vlogs. Ito mga to. Sisi ang tawag dyan mayroon niyang laman tapos binibenta nila. Ayan, narating natin talaga yung batuhan na gusto nating puntahan. Tara, balik na tayo dahil mukhang iniwan na tayo ng kasama natin Ulitin ko lang guys, try nyo ding puntahan tong Onisan Sand. Kapag naman overnight, libre na ang entrance fee. Ang binayaran lang namin ay 3,000 para dun sa room plus 1,000 na incidental fee, pero refundable naman siya. Tapos dun sa iba pang inclusions katulad ng parking, tapos paggamit ng pool, yun, mga access ng pool, at saka syempre dito sa dagat may nakalagay naman na mag-ingat sa ano nga ba yung jellyfish, pero hindi naman silang inilagay na barrier dyan sa dagat mismo. So siguro pang ano yan pangharang sa mga jellyfish. Hindi ko lang sure yun ay isip-isip ko lang yun, kasang isip ko lang. Tapos guys, since marami nga ditong nyug, ayan nyugan nga ang palibot nito. Kaya yung mga designs nila mga nyug din. Akalain mo nga naman, sa likuran lang ng room natin, paglabas, ito ang makikita. So, may mga bench. Kaya lang, hindi kayo nakakatakot dito. May mga nyug. Ngayon, malakas ang hangin. Kaya parang hindi ako tatambay dyan. After that, ang katabi niya ay ito na nga, yung infinity pool. Paulit-ulit ako pero lalapitan talaga natin kasi gusto kong makita yung restaurant. Mamaya mag-o-open daw yan ng 1 o'clock, kaya saka tayo o-order ng food. Nakakapo. Ito na, nandito tayo sa isang infinity pool.
sa may restaurant. Parang, ay, parang ang lalim. Parang hindi ko yung kaya pala. Nako. Lalim pala niya. Tapos, di ba, ang ganda ng view mo. Magmumuni-muni ka dyan, kaharap sa dagat. Nandito na tayo sa restaurant mismo. O-order na tayo dito, guys. Kasi gutom na tayo talaga. Ito na ang foods natin, guys. Ang bilis lang din naman ng service. Thank you. So, ito, late lunch tayo. Mayroon pa tayong hinihintay dito na vegetables. Yang chow rice. Tapos, mayroon tayong fried chicken. Drinks na lang ang kulang natin. Kain na tayo, guys. Lemon cucumber. So guys, kung gusto nyo nga pala ng mga iba't ibang magagalaan, mga Pilipinas man yan, Luzon, Visayas, Mindanao man, o mga ibang bansa, silipin nyo lang ang channel ko. May makikita kayo na maraming pwedeng puntahan, pwedeng kainan, kasi marami din doon mga restaurant, kaya nga ganito na tayo kataba ngayon dahil ang hilig nating kumain sa iba't ibang restaurant. So, silipin nyo lang ang channel ko, Pastime, etc. Bakit nga ba Pastime, etc.? Kasi pastime, libangan, di ba? Etc. Dahil lahat ng libangan ko nandun, gumala, kumain, magluto, magbutingting ng kung ano-ano nasa channel ko. Kaya pastime, etc. Kung mahilig kayo sa water activities, ito try nyo. Aakyatin natin tong grotto na to. Bago talaga matatapos sa pag-akyat. Matatapos mo na muna ang glorious mystery. Uy, naku po, Lord. Gusto ko nga tumakbo eh. Para makarating na agad ako. Kundi na lang. Andito na ako. Sa tuktok. Ng langit. Sa himayang dayon. Ay, nakarating na ako. O ha? Andito pa ako sa taas. At ito ang view sa baba. Nakakahapo. Sobra. Oh. Pero, at least narating ko. Sobrang taba ko na talaga. Pagpasensyahan nyo na. Sa magagantong lugar, talaga tamang tumambay at isigaw lahat ng problemang naipon mo sa buhay. Kaya lang, wala namang makakarinig. Ikaw lang. Siguro, tawagin mo na lang si Rena. Balik na nga tayo. Bakali pa rin tayo ng hangin dito. Wala nang makakita sa atin. Hindi na tayo makakauwi matuluyan. Baka umakyat tayo sa langit. Malayo pa yun. Wala tayong pamasahe. Dahil walang Gcash dito. At walang signal. So, lalakad tayo. Ayan, nandito na tayo sa pool. Mayroon tayong mga nakilala dito na taga Santa Rosa. Santa Rosa nag-work, pero taga Kabuyaw sila. Ayan. So, di ba ang saya pag may nakikilala tayo? Di masyadong malamig ang pool. Sakto lang. Ay, ayan. So, langin na tayo, guys. Akala ko malalim. Ayun. Hindi na, ano. Hindi malamig. Ay, picturean mo nga ako dito. Dito, kasi malamig pang kunting araw. Ang sarap magbabad sa tubig. Solong-solo na naman natin. Actually, hindi naman solong-solong masyado talaga. Kasi mayroon tayong kasama ng mga
Iba pero konti lang ha. Ito ang paligid kapag madilim na. Nakababad pa rin tayo sa pool. Nasa ibang dimension naman tayo ngayon. Nandito tayo sa tabing dagat. Tayo lang talaga ang tao dito, guys. Kaya galing dito yung guard. Sinilip tayo kung okay lang ba tayo dito. Pero marami namang aso eh. Ayan oh. Kaya ayos lang. Saka mayroon nga palang lifeguard doon. No? Nakita nyo yun. Ayan. So safe na safe talaga dito. Super tahimik. Kasi nga, syempre gabi na. Time to sleep na dapat. Pero kasi walang signal lalo sa loob. Kaya naandito tayo tumambay. Baka sakali na may magchat-chat pa sa atin. Good morning guys! Second day natin ngayon dito sa Onisan Sands. Our kind of breakfast. Tara, kain muna tayo. Gawa lang ako ng simple review para magkaroon naman ng idea. Yung ibang mahilig din mag beach, yung mahilig pumunta sa mga resort na ganito. Ang masasabi ko lang dito, maganda naman na talaga eh. Maganda yung buhangin kasi pino na siya, tapos white sand na siya. Ang hindi lang maganda ay tignan nyo tong shoreline. Kasi siyang alisin yung mga nasa tabi para hindi siya eyesore sa mga gustong uupo lang dito sa tabi. Tapos yung dagat mismo, marami din siyang nakalutang na mga seaweeds. Ayun, nakita ko din. Tinatanggal na nila yung mga dumi-dumi sa tabi. Yeah. Araw-araw yung ginagawa yan. Tinatanggal nyo yung mga kalat dyan sa tabi. Kasi ang dami no, araw-araw ganyan talaga. Tapos ibabaon nyo lang dyan. Dyan lang sila. Paano yun kuya pag ano? Pag umano ulit yung dagat, hindi lalabas siya ulit? Hindi naman? Okay. Naku, kawawa sila kuya. Ang dami-dami kasi niya no, yung nadadala siya ng dagat. Baka yung mga guest, hindi sila maligo dahil pag nakita nila yan, madumi siya. Tapos, madumi na rin yung tubig dagat dahil lumulutang sila dun eh. Ayun, ang sisipag nila kuya, oh, kudo sa kanila. Kahit nasa init ng araw, ginagawa nila ng paraan na maging malinis para maging kaaya-aya sa atin, para maligo tayo dyan. Para bumalik-balik tayo dito. Kasi napakaganda nitong lugar na to guys talaga as in. Napaka ano eh, ang tahimik. Ayun, ang dami-daming workers oh. Tapos ano pa sila, mababait sila. Ang gagalang ng mga tao dito. Nasa vlog kita, nagbablog ako. Salamat. Kuya, baka naman mayroon kang gustong batiin. Yung po anak ko, si Nico Jace. Ayun, binabati ni kuya yung anak niya. Ay. Anong pangalan mo? Yung shower nila, wala man lang shower head. And another thing which is very important to me, walang bidet. Thinking na nasa bidet era na tayo, di ba? Pero all in all naman, okay sa akin tong room dahil malinis naman siya. Tingnan nyo naman, ang ganda nga ng curtain eh. Saka tahimik naman dito sa loob, so okay naman yung tulog namin. Ayos ang lightings. In fairness guys, ang dami nilang mga workers dito. That means itong resort na to ay malaki ang contribution sa economy at saka sa employment ng mga tao.
si ate isang staff dito. Mababait naman talaga sila. Wala akong masasabi sa staff. Dito kami galing. Dito kami kaka-check out lang namin. Tapos nililinis na nila. Sunod nang mag-check-in dyan. Okay po, bye-bye! Sige po! Bye! Okay guys, so flight na tayo ngayon. Andito tayo sa information center guys. Kukunin lang natin yung incidental deposit kasi refundable naman siya. Thank you po sa inyo. Ayan guys, pauwi na naman tayo ng bahay. Tapos na ang maliligayang overnight natin dito. Actually talaga, overall, ang masasabi ko, maganda ang lugar. Kung mayroon man akong sinabi dito na slight na negative review, yun ay constructive naman. So, dun sa maintenance, for the management to din, yung tignan yung paligid nila. Yun lang naman. Okay, so I hope you enjoyed watching the vlog. But please don't forget to subscribe our channel, Pastime, etc. And hit the bell for you to be notified with the next gala. Buyers guys. Ay, teka lang kasi ang daan ay medyo bumpy, may turbulence Papakita ko sa inyo Mayroon siyang part na rough road. Guys, first time nga pala nating dumaan sa ganitong daan na papasok ka sa basketball court. O diba, kakaiba. O ha? Kayo ba naranasan nyo na to? Paano kapag halimbawa may liga dito, titigil sila dahil dadaan kami?